Okay, paano mo palulubugin ang bundok? Itong procedure. Ang sabi dito sa verse 23, For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, shall not doubt. Hindi ka mag-aalinlangan. Hindi ka magdududa. Hindi ka mag-confuse. Kaya na in the part of the believers, there is no confusion. Because God is not the author of confusion. Hindi ka dapat ma-confuse. Alam niyo, kapag ako'y ini-invite doon sa mga house blessing, yung mga bahay na bago nila lipatan merong tawag na housewarming, tinitingnan ko mabuti lahat ng kwarto yung inspection ko. Pag nakakita ko ng medicine cabinet, sabi ko rin sa mag-asawa, alisin mo yan. Bakit to? Para kanino yan? Sa demonyo yan. Natawa yung lalaki, sabi ng lalaki, bakit? Ang medicine cabinet ko, if you have medicine cabinet in your house, it means you have a place for Satan. Why? Because you're expecting sickness to come. Pagkaralan niyo mabuti. Pag naglagay ka ng gamot, you're expecting sickness to come. Pag bumili ka ng mga gamot yan, minaantay mo yung sakit dumating sa inyo dahil meron kang ilalabas para sa mga bisita mong sakit. Sino sa inyo merong medicine cabinet? Alitan nyo, alisin yung medicine, lagay niyo Bible cabinet. If you have Bible cabinet, you're expecting the blessing of God. Yan ang prinsipyo. Hindi tayo naniniwala roon sa mga pamanhiin na kapag ka nagwalit sa gabi, malas, ibalik ang skerte. Hindi gano'n. Hindi tayo naniniwala roon sa horoscope. Kaya maraming tao, they live in the horror life because they consult the horoscope. Amen. Hindi tayo tumitingin doon sa mga mata ng snake, in the eyes of the snake. Marami na nabiktima yung snake niya. Si Adam and Eve ay biktima ng snake. Kaya huwag kayong titingin sa eyes of snake, sa mata ng ahas. Ang mga Pilipino kasi masyadong bilid yan. Merong mga year of the horse, year of the dragon, year of the snake. Hindi yun natin pinaniniwala. Every day, every year is the year of the blessing of God. Because we are entitled to the blessing of God. Amen. Akong alam ko, ako'y entitled. I am entitled to the riches of God. Bakit? Because I am the Son of God. God gave me the power to become the sons of God. Alam niyo yung John 1:12? Matindi yung verse na yan. Hindi lang naintindihan ng mga tao yan. Sabi rin sa John 1:12, but as many as received him stand for Christ, but as many received Christ, to them he gave power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Bibigyan ko lang yung paliwanag sa inyo, example para makita nyo. Si Cory Aquino, ang ating presidente, iisa lang ang anak na lalaki, si Noynoy. Kamunti ko na madisgrasya yan, nung nagkaroon ng sugita. Halimbawa, si Cory Aquino, kinuha kong maging anak. Si Camilo Principe, magiging Camilo Aquino. Ipuproklama niya sa radyo. Face the Nation, Channel 4. Sasabihin niya, people of the Philippines, listen to me. Today, I would like to proclaim my second son. His name is Camilo Principe, but no longer. Today, he is no longer Camilo Principe. He is now Camilo Aquino. Oras na tinurok naman niya na ako'y si Camilo Aquino, I have the right to open the frigidaire in Malacanang. I have the right to sleep in her bed, sa kanyang bed, sa water bed niya. Meron akong karapatang matulog doon sa kanyang kama. I have the right to use her car. Ang kanyang kotse, pwede kong gamitin. Bakit? Anak niya ako. Alam pa ninyo, anak kayo ng Diyos. Therefore, you are entitled to all the riches of God. Kaya lang, hindi ginagamit yung authority ninyo. Kasi nakalagay dito sa verse 23, you are not using your authority
which is the principles of God. Kailangan kausapin nyo ang problema nyo. To use the principles of God, you have to talk to your problems. Nakita nyo kami mga pastor, pag may lumapit sa amin may sakit na goiter, nire-reduce namin yon. Ang kinakausap namin, hindi yung tao, kundi yung spiritong nagpapahirap sa tao. Sinasabi namin, demon spirit of goiter, I will command you to come out and depart. At makita mo na lang, i-impish yung goiter. Demon spirit of sickness, cancer, inuutusan natin yan. Yan ang authority, yan ang principles na binigay sa atin ng Panginoon sa ating puso. At yan ay sinusuportahan. It was supported by the Word of God. Yeah. Naintindihan niyo ang puti. Yan na nakalagay dito. Kaya nga, confession bring possession. Kinumpisan ko natin magkakaroon ng bahay. Walang masama. Amen. Ang natutunan ko sa Diyos ay yung tinatawag na faith shopping. Di ba maraming tao nagwi-window shopping? May nagwi-window shopping, walang pera yun. Pero yung nagpe-faith shopping, may pananampalataya, walang pera yun. Pero may faith. Ako, kung bumili ko sapatos, miski wala akong pera, magpe-faith shopping ako, pupunta ako sa Rusta. Magsusukat ako ng sapatos. Pagkasya na, nakita ko kasya na sa akin. Gagawin ko, dadalhin ko sa isang sulong. Sabi ko, Lord, itong shoes na ito, kasya ko sa akin, bayaran na po ninyo. Yan ang faith shopping. Minsan, meron ako experience. Umuwi ako na, basang-basa ako ng ulan. Sabi ng misis ko, bakit hindi ka dumaan sa Siuman, bumili ka ng sweater, jacket? Sabi ko, kaya mo, bukas na umaga, pupunta ako doon. Mag-faith shopping ako. Nung nag-faith shopping, pag nag-faith shopping, huwag yung bibili ng mumurahin. Susubukin lang ninyo ang Diyos, sa mumurahin pa. Amen. Nakita ko may istante, imported, jacket. Sabi ko rin sa tindera, yung sales lady, ako, miss, pwede makita yung jacket na yun? Sabi niya, magantay kayo saglit. Eh, ang tagal ko nag-aantay. Sabi ko, miss, yung jacket. Saglit lang, mister. Pasusi mo yan kasi mahal ko yung jacket na yan. Bibili mo ba talaga? Nandidilag pa yung sales lady. Sabi ko, oy, miss, ako, kaya nga gusto kong tingnan eh. Bibili ko yan. Kursunada ko yan. Inakyat lang yung babae. Pabuti pa sa lado na. Kasi makulit yung babae. Eh, makulit din ako. Tinagre niya. Nung ibinaba niya, sabi niya sa akin, tingnan mo muna yung tag price. Alam niyo kung magkano halaga? 5,700 pesos. Jacket. Talaga namang maganda. Parang ang texture talaga maganda. Sabi nung babae sa akin, talaga bang bibilin mo? Ikaw ba ako ini-small mo ko? Sabi ko, saglit lang. Pahiram mo sa akin. Nung pinahiram sa akin, binuksan ko lahat ng packet, ginawa ko, pinag-plate na. Sabi ko, Lord, ito po jacket na ito, ang aking kursunada. Salamat po, pa-deliver na po ninyo sa amin. Eh, yung babaeng makulit, sabi ko, ngayon na miss, mahirap ka ako makipag-usap sa'yo, makulit ka. Eh, baka naman ikaw hindi mo talaga bibili, may pera ka ba? Mahal-mahal niya, 5,700. Sabi ko, walang mahal. Pag kursunada ng isang tao yan, customer is always right. Nagpaalam ako sa kanya. Sabi ng babae sa akin, iaakyat ko. Bahala na ka. Pero yan, i-deliver niya. Umalis ako sa Siuman. Pumunta ako doon sa Bible study. Nung palis na ako nung gabi, sabi sa akin ni Sister Bede Diaz, ang asawa ni T-Engineer, nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Halos pareho kami ng katawan. Sabi sa akin ni Sister Bede, Pastor Ika, saglit lang. Meron pa dala sa iyo, Mr. Ko. Sabi ko, ano yun? Jacket. Sabi ko, kulay blue. Sabi niya, ba't alam mo? Ganito ka akong brand? Sabi niya, o ba't mo alam? Yun yung brand na yun. The same brand. The same color. Blue. Pati yun nasa Siuman. Ang packet sa akin yan ay, apa, okay ka. May secret packet pa ako sa loob na dalawa. Paano may ka nalaman? Pinatunan ko na ako yan sa Siuman. Kahapon. Eh, di ka, Pastor, sinuot, binigay sa
Ginawa ko, kinabukasan, pumunta ako sa siyuma. Suot-suot ko. Yung babaeng makulit, tinawag ko. Sabi ko, Miss, halika. Ako, nakatanda mo yung jacket na yan, bibiling ko, ayaw mo pagbili sa akin. Heto nga ako, nakabili na ako. Sabi ng babae, saan mo binili yan? Sa abroad ka po. Sabi ng babae, tingnan mo nga. Binubad ko, pinakita ko. Oo nga, pareho ka mag-brand. Pareho. Kasi ka ako makulit ka eh. Bibili na nga sana namin yun eh. Ayaw mo ipagbili. Ayan. Binili na ako ng ama ko sa langit. Sa abroad. Alam niyo kami, meron kami palabigasan. Ang aming palabigasan, sako. Ang sako, pagkaubos na naman, nakahiga na yan, nakatumba. Pag may naman yan, nakatayo yan. Kaya tingnan nyo. Ang ginagawa ko, nung kami kinasal na misis ko, pagka nakita kong ubos na yung laman, hindi ko sinasabing walang laman. Kasi life and death, blessing and cursing, are in the power of the tongue. Pag sinabi mong wala, wala na talaga. Minsan natatawa ko doon sa mga tao nagtatanong sa palengke, wala pa kayong mantika? Eh wala na pala eh, bakit ka naghahanap? Di ba nga namimili sa grocery? Ano sabihin? Wala na ba yung bigas na maganda? Eh wala na pala eh, sinabi mo na wala, dapat naghahanap ka. Alam niya kasi, ang unang lumalabas sa bibig ng tao, wala. Kasi nga, ang ginagamit niya, negative. See? Sabihin mo na lang ganito. Masakit ang ulo ko! Sakit ang ulo ko! Ano mangyayari sa'yo? Masakit ang ulo. Sabihin mo sa bata, iiyak yan! Iiyak yan! Iiyak yan! Ano mangyayari? Iiyak. Bibigyan ko kayo ng objectives na maganda. Kumisan yung mga anak ninyo, sinasabi nyo, bobo yan eh. Tigas ang ulo niya anak ko. Ako kailanman, hindi ko sinabihan ng anak ko na matigas ang ulo. Agad na pinagkamali, hindi ko sinasabing matigas ang ulo ng anak. Sabi ko, ang anak ko ay mabait. Ginagamit ko, positive. Bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, anak ninyo, sinabihan nyo ng bobo, isang beses lang magkapon. Sa isang araw, sabi nyo, bobo. Kinabukasan, sabihin nyo ulit, bobo. Sumunod na araw, bobo. Sunod na araw, bobo. Sa loob na isang buwan, miski din na nyo yung doktor, bobo na yun. Tama ba? Pero kung ang anak niyo, bobo, mahina ang ulo, sinabi niyo, anak ko, matalino. Ang bata, na-encourage. Na-encourage ang bata. Nagkakaroon siya ng incentives. Na-encourage siya. Napalalakas siya. Miski siya mahina, sinabi niyo, anak niya ay matalino, yan ay masipag, yan ay mag-aaral na mabuti, sapagkat yan ay matalino. Ang plano ng Diyos sa kanya ay katalunan. Ano yung magandang sabihin? Negative o positive? Positive. Gusto ko makita niya. Sa amin, marami nabubuko sa atin. Marami nabubuko. Sabi ni Jesus Christ, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. It means the